Ayan. Hi guys! Welcome to my YouTube and you are in the Seaman Discarded channel. My name is Maricel and I am your host this video. Before anything else, for YouTube, gusto ko lang mag-disclaimer, the background music that I am using is not mine. I am using only for entertainment purposes. Pahiram muna. Baka mamaya i-copyright nyo na naman ako. Pasintabi lang, ako'y nagko-content lang sa gabing ito. By the way mga kaibigan, ang topic natin sa gabing ito, it's all about mga sakit ng pamilya natin na marino. Or mga sakit, karamihang sakit ng pamilya natin. Take note, hindi naman lahat ha. Ang opinyon na ito, walang pinapatamaan. Ito ay base lamang sa opinyon ko, pananaw, at eksperyensya ko sa loob ng 16 years na pagtatrabaho sa barko. Ito po ay general ha, walang pinapatamaan ito. So, wag kang apektado dyan dahil ako'y nagko-content creator lang. Kung tingin mo makatulong sa iyo ang video na to, then help me to share, like, and subscribe. Parang awa mo na, napakahirap kayo gumawa ng content. Kung tingin mo ang video na to ay makatulong sa iyo, then pagpupulutan mo ng aral. Okay? So, ang content natin, as I said, it's all about mga sakit ng pamilya nating mga marino. Ano-ano nga ba? Hindi naman lahat ha, hindi naman lahat. Okay, ano nga ba yon? Una, naranasan mo ba kabaro na mas excited pa ang pamilya natin? Umalis tayo kaysa tayo mismo na iiwan natin ang bansa natin at ang pamilya natin? Naranasan mo ba yun, Marino? Kapwa ko kabaro? Na mas excited pa silang aalis tayo kaysa sa atin na tayo magtatrabaho doon sa loob ng barko. Kasi alam mo kung bakit? Sakit nila to tuwing bago tayo umalis. Dahil iniisip nila na may mautangan sila, na may magbabayad ng utang nila, or else may magbibili ng mga bagong sapatos nila, bagong cellphone nila, bagong laptop nila. Kaya sakit to ng karamihan ng pamilya natin mga marino, yung excited pa sila na umalis tayo ng bansa kaysa yung tayo mismo na alis ng bansa. Mas excited pa yung mga pamilya natin. Take note ha, hindi naman lahat ha. Please lang unawain at itindihin ang mga sinasabi ko. Kung hindi ka marino, hindi mo maintindihan ang mga sinasabi ko. Pero pag ikaw kapwa ko kabaro, maintindihan mo talaga ang sinasabi ko. Lalo na kung naka-experience ka nito. Pero kung hindi mo naranasan to, huwag kang imik-imik dyan. Huwag kang magbigay ng negative comment. Ha? Mag-ano ka na lang, mag-help, share, like, and subscribe ka na lang. Napakahirap din kaya gumawa ng content. Okay, number 2 na dahilan kung bakit may mga sakit din pala ang pamilya natin. Ano yun? Maliit na problema, maliit na bagay, minsan itatawag pa sa atin. Halimbawa, namatay ang aso, namatay ang pusa. Kunting lagnat lang ni baby, itawag sa atin. Hindi nila alam na sa kalagitnaan tayo ng trabaho natin. Alam mo yun, dahil hindi nila na-experience na maging isang seaman or maging isang marino. Kaya okay lang sa kanila, wala silang pakialam kung anong oras minsan sila tatawag sa atin na kunting bagay lang, wala lang pambili ng pandesal, tatawag sa atin. Sakit na ng pamilya natin. Kung hindi mo naranasan to, tumahimik ka na lang, i-like mo na lang ang video ko. Dahil ikaw kaya gumawa ng content, napakahirap din. Okay, pero kung ikaw naranasan mo to, i-share mo yung video ko. So, ano nga ba ang sakit ng mga kapamilya natin, mga marino, kapwa ko marino? Una, sinasabi ko na, mas excited pa silang umalis tayo kaysa sa atin. Pangalawa, maliit na bagay, maliit na problema, tatawag pa sa atin. Hindi nila alam kung gaano tayo nasa bingit ng kamatayan, nasa delikado, nasa problema ang trabaho natin doon, and then bibigyan pa nila tayo ng problema. Paano tayo makafocus niyan? Maliit na bagay, tatawag pa, wala lang pambili ng pandesal, itatawag pa sa atin. Ano ba yan? Ano ba kayong mga kapamilya kayo? Ano ba kayong mga latis kayo? Ano ba mga klaseng mga kamag-anak o kaibigan kayo? Maliit na bagay lang, wala kang pambili ng pampers, itatawag mo pa sa amin, binigyan mo pa kami ng problema. Na hindi nyo alam, sa oras na nasa loob kami ng kontrata namin,
Dapat hayaan nyo kami mag-concentrate at mag-focus sa trabaho namin. Naintindihan mo ba? Oh, palit kaya tayo ng posisyon. O kayo kaya sa posisyon namin. Sa oras ng bising-busy kayo, gagambalain namin kayo, pasahan kayo ng mga negative na mga balita. Kunting lagnat lang ni Junior, kunting lagnat lang ni Inday, tatawag agad sa amin. Ngayon kami naman, over-exaggerated sa mga tiniisip namin. Na, syempre, pag binigyan nyo kami ng alalahanin, ano sa tingin nyo ang pakiramdam namin? Tingin nyo makaka-concentrate kami sa trabaho namin? Tingin nyo makaka-focus kami? Sana naman, pag nasa loob kami ng kontrata namin, isipin nyo maigi kung ang mga informasyon na ibibigay nyo sa amin, yung mga balita na ipapasa nyo sa amin, is makatulong ba sa amin o makasira ng mental health namin? Okay lang kung mental health, pati physical health, emotional health, tsaka spiritual health, minsan nasisira sa amin. Kaya hindi nyo alam minsan kung bakit may mga tumatalon sa dagat dahil kayong mga kapamilya, kayong mga kamag-anak, mga kaibigan, pinapasahan nyo kami ng mga negative na mga information. Wala lang kayo pambili ng pampers, pambili ng gatas, itatawag pa sa amin. Ahay, okay. Number 3, na sakit ng mga karamihan sa pamilya nating mga seaman. Mas marami pa ang pangangailangan nila kaysa sa atin. Pasensya na kung tumitingin ako sa guide ko, sa copy ko ha, kasi ako nagsulat pero alam mo na matanda na tayo, kaya minsan makalimutin din tayo. Okay? Tawa ka dyan, tumawa ka na lang hanggat kaya mong tumawa. At least napatawa kita. So, back to serious. Isa nga sa dahilan, no, kung bakit may mga sakit ang pamilya natin kasi mas marami pang pangailangan nila kaysa sa atin. Paano ko nasabi yun? Halimbawa, mas sa loob tayo ng kontrata natin kung ano nang papabili sa atin. Daddy, pabili mo ako ng bagong sapatos. Mami, bili mo ako ng bagong relo. Tita, bayaran sa house and lot. Bayaran sa kotse. Mas marami pa silang pangailangan kaysa sa atin. Kaysa yan sa mga sakit ng mga pamilya natin na dapat kayong mga pamilya namin, mga kamag-anak, mga kaibigan, isipin nyo kung gaano kami maapektuhan yan, mental health, physical health, spiritual health, emotional health. Dapat pag nasa loob kami ng kontrata namin, alagaan nyo kami, suportahan nyo kami. Hindi yung pasahan nyo kami ng mga negative na mga news at mga ni kamusta, ni niha, wala nga kayo minsan. Okay lang kayo pag humingi kayo. Ito, number 4 na sakit ng karamihan sa pamilya natin. Okay? Ano yung number 4 na yun? Yung minsan tatawag sa atin during pag hindi na natanggap yung alate, yung hindi pa dumating yung allotment, tatawag sa atin. Yung hindi ka man na makamusta, pero pagdating na ng sahuran at na-delay yung allotment, doon pa tatawag. Hintayin pa muna na kaming mga marino, kaming mga seaman ang tatawag sa inyo. Saka kayo sagot ng telepono. Tapos pag tumawag kami, ni kamusta, wala man lang ang sasabi nyo lagi is, bakit hindi pa daddy nabili ang sapatos ka? Bakit hindi mo pa ako nabili ng cellphone? Kayo ha? Kayong mga anak kayo, kayong mga kaibigan, mga alati, mga kamag-anak, please, isipin nyo naman, ipahalagahan nyo naman yung paghihirap namin sa loob ng kontrata namin. Mas maganda yung laging pag tumatawag kami, daddy, kamusta ka na dyan? Kumain ka ba ng maayos? Kumain ka ba sa tamang oras? Mami, kahit na hindi mo kami padalhan, mami, okay lang, magsusumikap kami rito. Or else, mami, yung mga pinapadala mo, ito mami, naka-record yan, ipunin namin yan. Nang sa gayon, pagdating mo mami, ano man ang gusto mong bilhin sa buhay, ano man ang gusto mong ipatayo mami, susuportahan ka namin mami. Dahil mami, ayaw ka na namin magbarko, daddy, ayaw ka na namin magbarko. Na? So once again, isa-isahin ulit natin ang mga sakit ng mga karamihan sa pamilya natin or kamag-anak natin, mga kaibigan natin. Number 1, ulitin ko uli,
mga sakit nila. Una-una, mas masaya pa sila na umalis tayo kaysa sa atin. Pangalawa, maliit na bagay, maliit na problema, itatawag pa sa atin. Pangatlo, mas marami pa ang kanilang mga pangangailangan kaysa sa atin. Mas marami pa ang demand nila kaysa sa atin. Sa loob ng ating kontrata, wala silang ginawa kundi hingi dito, hingi dyan. Utang dito, utang dyan, tapos walang balik-balik. Pang-apat, tatawag lang kung merong ipaalala sa atin na bibilhin. Mangangamusta lang kung nakabayad na ba tayo sa hulugan na sasakyan or bahay at lupa, or else tatawag lang kung natanggap niya na yung kanyang allotment. Mga minamahal kong kabaro, nasa sa atin na kung paano natin pahalagahan ang ating kinita. Sa mga previous video ko, kung na-miss mo mga kapwa ko kabaro, panuorin mo ang ibang video ko. Minsan, dinadaan ko lang sa comedy pero may sense ang mga sasabi ko. Itindihin mo lang, lawakan mo lang pag-iisip mo. Minsan, dinadaan-daan ko lang sa biro pero totoo yung mga sinasabi ko. Okay? Kayo namang mga kamag-anak, kapamilya, mga kapanak at mga taong nakapaligid sa mga seaman nyo, sa aming mga seaman, huwag nyong isipin lagi na alis kami ng bansa at mamumulot kami ng dolyari sa loob ng barko. Iisipin nyo lagi na aalis kami para mabigyan kayo ng kinabukasan, matupad ang pangarap nyo, matulungan kayong makaahon sa buhay. Pero wag nyo kaming pangunahan. Tulungan nyo kaming marating din namin ang pangarap namin sa buhay namin. Dahil isang dahilan kung bakit nagbarko kami, dahil din sa pangarap namin. So kung ano man yung mga pangarap namin, suportahan nyo. Okay? Hanggang dito na lang. At kung nagustuhan mo ang video na to, ang content na ito, please do subscribe or share, like, and hit the bell button para lalo pa akong ma-inspired sa paggawa ng mga video na kagaya nito. Kaya mga kapwa ko kabaro, mag-ingat kayo dyan sa loob ng barko. God bless you, magdasal lagi, at para sa lahat ng mga pamilya, kamag-anak, mga kaibigan, huwag niyong isipin na nasa loob kami ng kontrata namin, uutangan niyo kami at walang balik-balik. Pahalagahan niyo ang bawat sentimo, ang bawat piso na kinikita namin sa ibang bansa. Dahil ang bawat kinikita namin na gamit niyo at hindi niyo binalik, hindi na namin maibabalik ang oras at panahon na ginugol namin sa trabaho namin. Kaya nawa lagi tayong matuto na magpahalaga ng pinaghirapan at pinagpaguran ng ating mga mahal sa buhay. Kung gusto nyo umunlad at umasenso ang seaman nyo, huwag nyong iasa sa kanya lahat-lahat ng pangangailangan nyo. Ipagdasal nyo siya at tulungan nyo siyang matupad ang kanyang pangarap. Diyan makikita nyo ang resulta na ang seaman nyo umaasenso, ang seaman nyo natupad niya ang kanyang pangarap sa buhay. Ngayon mga kabaro, kung ikaw ay nakaranas ng mga kwentong gaya nito, i-share mo ang video na to sa mga kapwa nating kabaro na nakaranas pa ng mga ganitong kwento ng buhay. Okay guys, magandang gabi, at hanggang dito na lang magtatapos ang aking content. Magandang gabi, nabubulol na naman ako. Okay? Good night and God bless you all. Bye-bye.